Ikaw na ba ang susunod na ka-master rider? Kung oo, pakinggan mo ang rider orientation na ito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Master Movers? Ang Master Movers ay isang Filipino courier company na kayang magbigay ng abot-kayang same-day delivery. Layunin ng Master Movers na maging katuwang ng mga micro, small at medium enterprises dito sa Metro Manila. Ngayon, kung ikaw ay magiging isang ka-master rider, ano nga ba ang magiging proseso ng iyong pagde-deliver? Magsisimula ang prosesong ito kapag may partner merchant na nag-book ng delivery sa Master Movers. Pagkatapos i-confirm at i-compile ng Master Movers ang booking, gagawa ng rider route si admin. Ibibigay ni admin kay rider ang buong schedule, kasama rito ang impormasyon tungkol sa pickup at drop-off locations. Ipe-pick up ni rider ang parcel mula kay merchant at i-deliver sa customer sa nakatakdang oras. Bilang patunay na naging successful ang delivery, kinakailangang picture ng parcel kasama ang house number kung saan ito i-deliver. Sa prosesong ito, pinakamahalaga para sa mga riders ang pag-pick up at drop-off ng parcel sa nakatakdang oras. Kaya kinakailangan na ang mga riders ay palaging handa para sa mga reports at updates. Inuulit din kailangan siguraduhin ni rider na napicturean niya ang parcel at house number ng recipient. Pagkatapos naming ibahagi sa inyo ang proseso ng pagde-deliver ng parcel, pag-usapan naman natin ang mga patakaran na kinakailangan sundin ng isang responsableng ka-master rider. Una, bawal iuwi ang mga parcel na i-deliver. Layunin ng Master Movers na maging mas mabilis ang pagtanggap ng mga customer sa kanilang mga parcels. Ngayon, kung wala mang kahit sino ang maaaring mag-receive ng parcel na hawak mo, kinakailangang ibalik mo ito sa merchant. Pangalawa, bawal buksan ang mga parcel. Ito ay para sa seguridad ng item at kaligtasan na rin ng rider mula sa paninise ng mga merchant. Ang tanging gagawin lamang ni rider ay siguraduhing nakapack ng maayos ang parcel. Pangatlo, bawal ang cash on delivery o COD. Nakadepende sa partner merchants natin kung kinakailangan ba ng mga riders na tumanggap ng COD. Mag-aabiso ang Master Movers kung sakaling may mabago sa patakarang ito. Ngunit sa ngayon, para sa seguridad ng riders at merchants, ang lahat ng payment ay tatanggapin lamang via online. Pang-apat, bawal tumanggap ng parcel na hindi na-book sa Master Movers website. Responsibilidad ni ka-master rider na siguraduhin hindi ito mahahaluan ng maling mga parcel o mga parcel na ibang rider dapat ang kukuha. Panglima, bawal patayin ang inyong location at data ng mahigit sa 10 minuto. Nais malaman ng Master Movers ang kalagayan ng mga riders. Mahalaga na palaging connected tayo sa isa't isa. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating monitored ang productivity ng mga riders at smooth ang delivery experience ng mga customers. At dahil tapos na tayong pag-usapan kung ano ang mga patakaran na dapat sundin ng isang ka-master rider, lumipat naman tayo ngayon sa inyong mga responsibilidad bilang rider. Siyempre, responsibilidad ni ka-master rider na i-check kung ang parcel na kanyang ide-deliver ay maayos na ibinalat ni merchant. Ito ay para hindi masisi si rider kung sakali mang magkaroon ng damage o may mawala sa parcel na si merchant naman ang nagbalot. Mahalaga rin na masigurado ni rider na tama ang uri ng order ID sticker na ginamit sa pag-seal. Naka-indicate dapat dito kung ito ay fragile o non-fragile. Kinakailangan din syempre na ma-pick up at maihatid ni rider ang mga delivery sa nakatakdang oras. Anumang uri at rason ng delay ay dapat i-report sa admin o supervisor. Tandaan, ang tanging mga parcel na kailangan mong i-pick up kay merchant ay ang mga ibinigay sa inyo ng admin. Nakadepende kasi ito sa ruta ng delivery. Huwag pumayag sa pakiusap ng mga merchant na isabay ang delivery ng mga parcel na hindi naman sa'yo naka-assign o na hindi para kay Master Movers. Kung sakaling may mga pahabol si merchant at ikaw ay nag-aalangan kung ito ay maaari mong isabay, kinakailangan mo lang tawagan si admin at itanong kung ano ang dapat mong gawin. Narito naman ang dalawang uri ng parcel na iyong ide-deliver. Una, ang Courier Pouch at ang isa naman ay ang Custom Parcel Packaging.
Pagdating naman sa tamang pagbabalot ng parcel, kailangan mong siguraduhin na ang pambalot na ginamit ni merchant ay galing sa master movers. Kailangan mo ring i-check kung meron at tama ang uri ng order ID sticker na ginamit ng merchant. At panghuli, kailangan mo ring i-check kung meron itong order ID number at kung tama ito upang malaman kung saan ang tamang address ng drop-off. Mahalaga ang kaligtasan ng lahat ng riders ng master movers. Para sa mas ligtas na pagmamaneho, dapat palaging nakasuot ng helmet, rider shirt, at protective gear ang mga riders. Required din syempreng dalhin ang insulated bag ng master movers para sa seguridad ng parcels. Paalala, ang hindi pagsusuot ng rider shirt at paggamit ng insulated bag ay pwedeng maging dahilan ng suspensyon. Magiging ganito naman ang itsura ng routing na ibibigay ni admin sa mga riders. Kinakailangan siguraduhin na tugma ang order ID sa ibibigay na parcel sa customer. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng labis na atensyon ng mga riders upang maiwasan ang kahit anong pagkakamali o delay. Para sa tamang paraan ng delivery confirmation, kinakailangang picturean ni Master Rider ang parcel kasama ang order ID at numero o street ng bahay katulad ng nasa picture. Bawal ding kunan ng litrato ang mukha ng tatanggap ng delivery. Pero bilang isang part-time Master Rider, paano nga ba kikita? Narito ang part-time salary na makukuha mo bilang isang Master Rider. Sa loob ng 4 na oras na pagtatrabaho, kikita ka ng 322 pesos and 50 cents. Madadagdagan pa yan ng daily allowance na 100 pesos. Ibig sabihin, meron kang daily earnings na 422 pesos and 50 cents. Half day lang yan ha? May dadagdag din si Master Movers na 500 pesos na monthly gas allowance. 250 pesos ito per cut-off. Maaari ka ring magkaroon ng government contribution kung sakaling maaabot mo ang kinakailangan laki ng sahod na pwedeng kaltasan. Ayon din sa batas, magiging eligible ka sa 13th month pay kung magagawa mong pumasok ng at least 1 buwan sa kasalukuyang taon. At hindi lang yan, meron ding employee additional benefits. Para naman magkaroon ka ng rider shirt at insulated bag na required sa isang Master Rider, kinakailangan ng payment settlement. 300 pesos kung gusto mong bumili ng isang rider shirt at 500 pesos naman kung dalawa ang bibilhin mo. Sa insulated bag naman, 2,000 pesos ang full payment. Pero kung gusto mo ng mas magaan na payment method, pwede naman ito bilang installment. 550 pesos ito per cut-off. Kinakailangan ding magbayad ni Master Rider ng security deposit na 500 pesos na may babalik naman kung settled na ang lahat ng kailangang bayaran. At nandito na ang pinakamahalaga sa lahat. Para maging official Master Rider ka, kailangan makumpleto mo ang mga requirements. Siyempre naman, di ba? Kailangang ipasa ang iyong driver's license, original NBI clearance, medical certificate na naglalaman ng results ng basic package ng physical exam na may kasamang drug test. Dapat ding ipasa ang ORCR o ang Notarized Deed of Sale at Authorization Letter kung hiram ang gagamitin mong motor. Siyempre, kailangan mo ng motor at ang required rider assets tulad ng rider shirt at insulated bag. Para sa mga katanungan at updates, siguraduhin naka-like, follow at subscribe ka sa aming mga social media pages. Maraming salamat sa pakikinig, future Master Riders!